August 10 at ang scripture po natin para sa araw na ito ay galing po sa Colossians chapter 1 verse 15. The Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. Maligayang araw, magandang umaga, magandang gabi, tanghali man kung anong oras niyo po itong pinapanood. Ako si Elrajad M. Lumbang at itong aking daily devotion para sa araw na ito. At ang tatalakayan natin paksa ay tungkol sa bakit tinatawag si Jesus na firstborn or panganay at ano naman yung konsepto ng primogeniture law. Simulan na po natin agad. Na una, ang primogeniture law ay referred to the right of the firstborn to inherit leadership, authority, and double portion of the estate. While this practice was rooted in human tradition, it ultimately pointed toward to Christ, the true and ultimate firstborn. Sabi dito, basically, kung bakit nakita natin yung practice na madalas, isa po itong foreshadowing sa sino yung totoo at parang sabihin, ultimate firstborn na mag-guide sa atin, no? Sa mga nag-guide sa atin upang mapalapit tayo sa Ama. So, in Him, God's inheritance is not given by bloodline or human merit, but by grace. Jesus is the firstborn over all creation, over the dead, and over God's redeemed family, secures for us an eternal inheritance that has far surpasses earthly possessions. Agad po tayong dumako sa ating mga teachings upang maliwanagan tayo dito, no? Una sa lahat, ruler. Jesus is the firstborn over creation, ruler. Sinasabi dito, madalas yung mga tao naniniwala na isa pong nilikha si Kristo, isa pong siyang creation. Dahil, sabi nga sa verse, firstborn over all creation. Sabihin nun, overall creation, ibig sabihin, siya? Isa rin siyang nilikha. No, hindi siya nilikha. Isa siyang manlilikha. He is the firstborn over creation. He is the agent of creation. So, malabo nating sabihin na siya ay isang nilikha ng Panginoon, kundi He is a creator, or rather the agent of creation. At sunod po ay rescuer. Jesus is the firstborn from the dead. Alam na po natin lahat ng ginawa ni Jesucristo para sa atin. Hindi lang siya namatay para sa atin, kundi inangkin niya ang lahat ng kasalanan natin sa buong mundo, past, present, and future. No, siya ang umangkin nito at namatay rin siya para sa atin lahat upang bayaran ito. No? So, imbis na tayo magbabayad ng utang na yan, through yung sabihin natin eternal punishment, siya na lang ang umangkin nito, nagtumanggap nito, at siya ang naparusahan to save us from this fate na certain tayo na doon talaga tayo mapupunta. Sigurado doon tayo mapupunta. Yun yung pinakahuli ng lahat. Hindi talaga natin maliligtas sa ating sarili doon. And Jesus is the firstborn from the dead. He rescued us from the clutches of death. So, He is the firstborn from the dead to return. What does this mean? Pati tayo rin ay in Revelations, malaman natin na pati pala tayo magiging kagaya ni Kristo kung saan our death is only temporary. Magkakaroon rin tayo ng katawan kagaya ni Kristo na in the sense na mabubuhay ulit at pati na rin makakasama ang Diyos Ama natin sa langit. Sunod, Redeemer. Jesus is the firstborn over His family. Lastly, Redeemer. Jesus is the firstborn over His family bilang ang anak, unang anak, o sabihin natin biological son of God, diba? Sino ang nangunguna? Ang biological o ang adoptive son? Makita natin dun palang agad sino ang totoong panganay. At bilang panganay, Jesus is the firstborn over His family, over His adoptive family as well. Meron siyang kapangyarihan upang ipakita, gabayin tayo, ipakitaan ng tamang ehemplo, modelo na dapat para natin isabuhay ang kanyang mga teachings at pati na rin kaninang mga yapak dapat nating sundan. Kaya Jesus is the firstborn over His family, over the church. He is the head in His adopted family. He is also the leader in the sense, kasi pag panganay po, leader rin po yun, maliban po sa may kapangyarihan ka sa iyong mga kapatid. You are also the leader in the sense pagkatapos ng Ama. Kaya sa atin siyang sinusundan, no? Ayun lamang
Salamat po sa pakikinig at mabuhay. Sana meron po kayo ng napulot na aral. Muli, mabuhay at salamat po sa panonood.